Welcome back sa ating Power BI tutorial. No? So, the next tabs that we're going to discuss is about awards. Yeah. But before that, gusto ko lang balikan itong item na to, no? Dito sa month to date and pipeline. So, nakalimutan kong banggitin na like for example, dito sa dito, may mga ano dyan, no? May mga naka-plus sign yan. So, pwede mo yang i-drop down. No, para makikita mo ano yung detalye, detalye ng mga pipeline, no, ang mga i-burn, ayan, makita mo dyan, at saan yung procurement pipeline nakatag. So, ibig sabihin sa 1.8 million, nasa mil, no, so pwede pa natin yan titingnan ang detalye pa, ayan, dito siya. So, ano ba ito? Ayan, kita. So, post inventory survey. No? So, ito yung kagandahan, no? Makikita natin. Ayan. So, yan ang pangit pag marami, no? But you can select it here, no? So, 3597. Ayan, type mo lang yung mga last 4 digits. Ayan, select mo siya. Ayan, ito yan makikita mo. So, ito yung exclusive na data and information na meron for SOF 3597. Ganyan siya. At ang SOF na ito, mostly ay nasa Luzon at sa Visayas. No? 3597, ito ata yung Bashi. Ayan. So, ayan. So much on this. Proceed na ako sa award. Ayan. So, dito sa award, ano to? Ang mga data dito is captured natin from EMS din. So, dito sa baba, makikita natin SOF, awards name, date, in date, currency, active awards, amount, no? Ito yung base sa total portfolio. So ditong mga amount na to, ito yun siya. Ayan. So ang count ng lahat na ito ay 50, no? May data din tayo sa under budget, no? Ano ibig sabihin ng under budget? Ibig sabihin, mas malaki ang nasa active awards kaysa na budget. Ayan. So, merong 10 na SOF, no? So, tingnan natin. So, ayan, tingnan natin. So, yung mga positive amount, ito yun, under budget. Ayan, ano yung example na yan? Ito. Ayan, ito. No? So, 10 ito sila lahat na under budget. Ano mga possible na reason dito? Ang possible na reason dito, for example, sa BHA, mayroon na tayong BHA 2. Kaya, ni-revise, ina-update yung award, no? Nagdagdag dito, isa lang kasi yung SOF. So, itong ibig sabihin, itong nasa aggregation na budget, ito lang sa BHU1. So, by the second forecast, dapat ma-update natin ito. So, ibig sabihin, yung current year budget natin, going back dito sa BBA natin, itong current year budget natin, ay posible pang mag-increase once madagdag na natin yung mga under budgeted na SOF. No? Ayan. So, yan siya. So, again, ito yung mga in-donor currency ito, no? Ano yung mga currency ng bawat SOF? Ito yun siya. So, itong mga data dito are in-donor currency. No? Ayan. So, dito, ang data dito is in PHP. Ayan, para hindi lang tayo maguluhan. Ayan. In PHP din ito. No, in PHP din ito. Ayan. So dito naman, makikita din natin, no? Ayan, ito yun. Makikita natin dito kung magkano yung na-wire na sa member. Like for example, sa BHA, yung na-wire nila sa atin, out of 561 budget ng phase 1, 175k USD pa lang. No? So that's 14%, no? This 14% is 175 over 1.2 million. Ayan. So, ayan. Pag i-filter natin ito dito, makikita natin sino-sino yung mga award. Can you imagine? Merong 5,653. Ito yung maganda. Kasi, USD yung donor currency 122. Pero peso ata itong na-receive natin. So, ayan. So, parang hindi consistent, no? Kaya nag-twist itong data natin. But it's nag-iisa lang ito, don't worry. Yung iba,
110%. Parang unusual din, no? So, ito yung mga i-check natin dapat, no? I-check nyo yung award. Baka may mga mali lang sa tagging, especially na marami tayong mga donor na naka-USD, no? So, yun, ito ang i-validate natin. So, the rest, ayan, si Safer Kids, nag-catch up na. Almost, no? 101. Dito, 59. 53. No more than. Okay. Ayan, so ito yun, mga 100% na. So, ito yung mga SOF na kumplito na napapadalang pera. So, ito ang magandang guide ni Treasury na ma-work with members through coordination with awards. Ayan. So, dito naman, ito yung sa data ng Treasury, no, na coming from MISBET, kinakapture natin. Makikita natin, this is in Philippine peso. Makikita natin na in 2024, we collected 302 million, no, in January for the active awards, no. Tapos, we also received, what is this, 22 million for non-active awards this year alone. So, ito yung mga previous years, yung sa taas. Ayan. So, yung data naman dito is just, kung sino-sino yung mga donor, no? Malakihang donor. Ayan. Ayan. So, si member, ayan, 5, pinaka-top, no? Si Westpac pangalawa, USAID pangatlo, pang-apat si ECO. So, ito yung mga top, natin, no? Donors, no? Dito naman sa per funding office, no? So, ayan, Australia, may pooled funds. Ito po ang pangatlo si Philippines, no? Pangatlo. So, ito yung sa taas, ito yung value ng award dito. At ito naman yung nakolekta, yung sa baba, no? Sa comparison kung magkano yung nakolekta. Ayan. So, yun. So, ganun din kung mag-filter kayo or may cluster, for example, if filter ko si BARM, ayan, makikita mo ano yung mga SOF na na-associate kay BARM. No? Pero doon sa mga budget holders, no, iba yung nila. Kasi for example, ang kasi dito sa clustering, one SOF, one office, doon sa RLS or sa row level security, for example, si Mike, as head of office ng BARM or project field manager ng BARM, since may stake tayo doon sa, for example, sa BHA, na we know na BHA is a multi-office implementation, no, with Visayas, ma-view ni Mike yung BHA soft, ma-view din ni Jonty, no? Parang ganon. So, unlike dito sa per cluster, one SOF, one, so parang yun. Kaya may ginawa akong ganon na twist, no, yung RLS kasi ayun, pwede mo siyang ma-view kasi hindi siya per soft lang. Ayan. So, ayun. So, ito magandang indicator to, no. Ang significant man dito for finance, no. For finance pips na makita kung kasi ito magbabago to every month, magbabago to every month. So, makikita natin ano yung mga bagong SOF na nag-activate, no. At ano yung mga hindi pa nagawa ng budget. So, yun yung intention dito, no. Yun, medyo naglagyan tayo ng konting mga flurries doon sa mga data na to. Ayan. So, yeah, this is so much for awards na tabs. Thank you.